I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. August 1, 2026. Kayo, anong masasabi nyo dito sa sinabi ni Sara Duterte? Alam nyo guys, no, magaling si Sara Duterte mag-pointing out sa ibang tao, especially the president. Why? Ito yung sinasabi niya. Yan o, ito po ang source natin. Batas Pilipinas. Sabi niya dito, PBBM is a weak leader. Woo! Kumusta na kaya siya, guys? Ano kaya ang mayroon sa kanya? Sara is a killer by BP ba? Nasabi ko po yan, 'di ba? Yung pagbabanta niya sa pangulo, mag-hire siya ng hitman. Grabe, weak leader. Pag weak ang leader, iba na ngayon ang isang weak. Why? Nagpapakulong ng mga sikat na mga politician. Yung papa niya nasaan nga ba? Di ba nasa dahik? Vice President Sara Duterte said she considered PBBM President Ferdinand Marcos Jr. a weak leader, stressing that her criticism is directed at his leadership rather than him personally. Speaking in an interview, Duterte said she has no personal issue. Alam mo yung utak ni Sara Duterte, lagi ko sinasabi, high na high, batak na batak kayo. Sabi niya, wala daw siyang personal na issue kay Pangulong Marcos Jr. But believe his leadership has resulted in disorder in the country. Nako. Kumusta naman kaya yung papa niya, mga kababayan? Ano bang ginawa ng papa niya? Di ba weak? Yun ang totoong weak. Si Pangulong Marcos Jr. ang totoong berdugo. Baliktad Wala akong problema kay PBM bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente dahil his weak leader and the country is chaos. Oh, no. I think yung country natin maaliwalas, mga kababayan. Sino nga ba ang nanggugulo? Di ba ang mga Duterte camp? Siya ang nanggugulo, kaya siya ang nagdadala ng chaos sa bansang ito. Ay guys, malinaw na malinaw yan sa sikat ng araw. Kailan ba na nag-create ng kaguluhan si Pangulong Marcos Jr.? Sige nga. Kailan nga ba? Sino ba ang kuda ng kuda at nang aaway sa social media? Di ba? Di ba ang Duterte camp? Sinigunda mano ng mga DDS sa social media. Alam mo bakit? Pumupunta sila sa mga page ni Pangulong Marcos Jr. Para sabihin doon na weak, kay si Bangag, kay si ano-ano, etc. Nandoon sila. You know, ang lakas nila sa social media. Why? Isang tao, 100 ang account. Di ba? Mga troll. Mga troll ni Sara Duterte. Yan mga yan Oo. Nasabi ko kasi DRDDS talaga. Iisa lang ang sinasabi. Yan Grabe ito. Kung kapag salita, akala mo naman napaka-perfecto niya. Siya nga wala siyang ginawa di ba? Napakatamad. Palaaway, troublemaker. Di ba? Ang ginawa niya kundi maglakwatsa. Wala daw siyang problema kay Pangulo bilang tao. May problema daw siya sa kanyang bilang presidente. Jesus, nasabi mo yan kasi dahil magaling ang Pangulo. Nakabalandra nga sa social media ang kanyang kawang gawa, yung mga magagandang programa niya, ang proyekto niya. Tingnan mo ang Davao. Ano nangyari sa 51 billion? Binaha yung Davao. Sus, Mariusep. Sabi nga ng gobernador ng Davao de Oro for the first time ng isang pangulo na bumaba sa pwesto para magatid ng tulong. Papa mo, hindi niya ginawa yun. Sus, nako. Ayan wala akong problema kay PBBM bilang tao. May problema ako sa kanyang bilang presidente dahil he's weak leader and the country is in chaos. No, my goodness. It's a big no. Our country
is not in a big in a chaos. Ang bansa natin hindi magulo. Kayo ang nanggugulo. Kami dito okay ang buhay namin. Maaliwalas ang takbo ng buhay namin dito sa lugar namin. Oy, excuse me. Naghanap buhay kami, At yung bigas sa palengke, afford namin dito. Eh kayo ang nanggugulo. Obvious na obvious 'yan. Ayan kahapon ito guys, ngayon ko lang in-upload, okay? August 1, 2026, sabi guys ng mga nagko-comment. Sabi, nagsalita ang Lizzy Week BP, puro lakwatsa ang alam, kakahiya ka. Ikaw wala kang achievement sa buhay, kundi mamatay. Alam yun na. Di ba? Ganyan Sus Maria Josep. Ay, naloko na. Okay. PBBM once said, if you make your enemies angry, you're doing a good job. That's correct. Kaya nga mga kababayan ang galing din mang-asar ang Pangulong Marcos Jr. Bakit kanyo? Nagugulat po tayo sa social media. Pag nagpo-post ang page ng Malacanang, at saka yung page niya, inaugurasyon, groundbreaking, inspection ng passport, kung ano-ano, magbibigay ng tulong. Yun ang binabato niya sa mga weak na utak tulad ni Sara Duterte. Ang ganda nga ang ganda ng respect ng Pangulo. Hindi pang-aaway, kundi kabutihang loob. Di ba? Pati Davao nga ang ganda nga ng pambansang pabahay doon at saka naghatid ng tulong sa Davao Regions. Di kayo naloka. Nung isang araw, ang tapang nga pinasukan niya yung baluarte ni Sara Duterte. Ang Pangulo hindi natatakot. Subukan nyo lang. Siyempre, like for example, kung ang Pangulo pumunta sa Davao ay mayroong may mangyari sa kanya, sino pa ang pagbibintangan, 'di ba? Alam nyo na. A strong leader is a person who refuses to use the power of the gun against its people and adhering to due process. Tama naman talaga. Kaya nga guys, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., ipinairal talaga ang batas. Kaya galit na galit ito sa Sara Duterte. At saka yung yung mga alipores niya diyan. Sabi niya siyempre, 'di ba, mismo kapatid ng Pangulo, DDS, tagapagtanggol ni Sara, inuubos daw sila sa Senado. Bakit? Sira ulo ba ang batas? Na magsampa ng kaso na walang basehan? Of course not. Of course not. 'Di ba guys? Natural. Magsasampa ng kaso ang batas dahil mayroong basehan. 'Di ba? Hindi po pwede ngayon yung mga tinatawag na paboran kasi kaibigan, kasi kapatid, no, pinsan, hindi. Sabi ng Pangulo, hindi ako Pangulo ng pamilya ko, Pangulo ako ng sambayanang Pilipino. Kuhang-kuha, di ba? Yung sinabi ng Pangulo. Remember that words, guys. Nagsalita ang magaling na leader, ang tawa ko sa iyo. Ayan you are the chaos person. That's correct. Yan, siya ang leader ng kaguluhan. Obvious na obvious ba, mga kababayan? Sino ang nanggugulo? Di ba mga Duterte camp? Ang nagagawa talaga ng may ewan sa utak. Correct. Alam niyo mga kababayan, pag nagsalita yung totoong sambayan ng Pilipino sa social media, ito po ang resulta. Itong mga netizen. Why? Because they all know already kung sino ang nagtatrabaho at sino ang totoong tamad at sino ang palaaway. Ayan. If PBBM is a weak leader, the BP is a roaming leader. Traveling everywhere in the world, especially in the Hague. Yes. No, our president is not weak leader. If he would be that, he would not been chosen as an Asian summit or world summit conferences. And doing his best, excellent, effective service his countrymen, the Filipinos. That is our President PBBM. Is not a weak leader. Correct. Di ba guys? Saan mo naman tinatawag na weak leader Na-meet niya si President Putin, na-meet niya si President Trump, na-meet niya si President
China, lahat, all over the world. At mga European president pinuntahan pa sa Malacanang. Saan kayo makikita niyan? Yan ba ang totoong weak leader? Palibhasa si Sara Duterte. Ha? Puro itok-itok. Sa pag-i-English pa lang, ay wala ka sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. You are the weak, not our PBBM. Gusto kasi niya, siya ang maging leader. Naku! Hindi pwedeng magiging leader ang isang mamatay tao. Yan ang pakatandaan nyo. God will not allow that. Di ba? Kung sino man ang susunod na Pangulo, that is not Sara Sayad. Pipili ang Panginoon na magiging good leader sa bansa natin in the next future come. Look at yourself before you judge other. Correct. Look at these people, guys. Look at this netizen, how they defend the of our President Marcos Jr. Di ba? Hihihi, nagpapatawa lang ito si Inday. Inggit lang yan because she has nothing to say. Yeah. Di ba? Because she is tamad. No achievement at all. To BB, we appreciated you much being a professional lawyer. So, to say, but see to it that you are educated in the way you are treat co-leaders. Try to look first at your own morning glory. Tingnan mo yung muta mo. Na mas malaki. Before you judges a true leader demonstrates good manners and right conduct. By then, you become a woman leader for everyone to emulate and follow you for the good of our nation. Remember, leadership is a gift from God. Tama yan. Yes, it's a gift from the Almighty and must not be misused. It must be for God's glory. Yun. Ewan ko kung naintindihan ni Sarah dito. Hindi Alam nyo ang Panginoon, guys, na nakikita niya lahat ng galaw ng mga tao sa mundo. Lalo na kung gusto mo mag-ambisyon, maging Pangulo. My gosh. God will not allow you to be the next president because of your behavior or characteristic na hindi kakaaya-aya sa mata ng tao. Especially yung mamamatay tao ka. Lalo na nasa trials ka ngayon, na-impeach ka because of bribery and plunder. Ay, nako, over. Di mo nga tukoy ang paksilika. Yes, guys, kasi na-interview siya ng isang, I think, journalist, yes. At tinanong sa kanya kung anong paksilika. Alam niyo kung ano sabi niya? Ano yung paksilika? Oh my gosh. You see, mga kababayan, tapos ang palabas ng mga DDS, pangit daw ang paksilika. Mga utak bulinaw talaga. Paano weak leader kung ang sinabi niya mismo ay tuta niya ang ICC? It means strong leader. Agay. Hindi niya tuta ang ICC. Why? Because we are not member of ICC anymore. But because of he implemented what is the rule of law. Dapat sundin. Hindi po ang presidente ang masunod dahil batas ang dapat sundin. Di ba? Hindi tulad ng ginawa ng dating administration. Patay ang batas nung time na yon. Why? Nasabi ko yun because there's no batas nung panahon niya. Kung may batas, bakit hindi nabigyan ng sustisya ang mga EJK? Sige nga. The problem with Junior is he's being under the two powers in his life. His wife and Jesus, utot mo. That is only your wrong naratibo. Excuse me. Bakit? Hindi mo ba nakikita si Digong? The problem of Digong that time is he is the law. Diba? And he is under by the China. Kupal ka rin diba? May racket yan, BBM or Pikit stay. You really underestimated guys sa kakayahan ng Pangulo. Sige, tingnan natin kung hanggang saan yan yung mga paninira nyo sa Pangulo.
Ha? Tingnan natin nga. Tingnan natin kung hanggang saan yung paninira niyo sa Pangulo. Baka magugulat kayo sa sa mangyayari. 'Di ba? Nako, kayo talaga. Oo. I cannot answer your question. Next question, what paksili ka? I cannot comment on that. Because he doesn't know what paksili ka is. Pero ikaw ang na-impeach. Yes, 'di ba? Kung makapagsalita, akala mo eh. Saan ba siya ngayon? Ano bang ginawa sa kanya, 'di ba? Roaming around the world like a planet to go around the universe to reach her goal. Ay, kaya nag-travel around the world, maagang kampanya. Oo, para inganyuhin ang ating mga kababayan, mga beswa. Sa darating na 2028, yan ang pakatandaan natin. But I think, no, mas delikado si Sara pag nakaupo sa Malacanang. Ay nako, pag nagsanib pwersa ang tatlong kulay, ay na, ewan ko na lang, mapatalsik na di oras. Kaya hindi talaga siya qualified bilang presidente. Yung ambisyon niya, hindi mangyayari yan. Mark my word, mga kababayan. It will never happen in her entire life to be the next president. Never at never. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kayo na pong bahalang humusga at magkomento, follow, and hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Okay? Bye-bye and babus. God bless Philippines. The true weak leader is Sara Duterte. Bye everyone.